Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Narito naman po tayo upang sama-samang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Sino po dito ang na-experience na ang love ng Lord? Amen. At sino naman dito ang love si Lord? Amen. Ang tunay na love si Lord, di nahihiyang gawin ang mga bagay na para kay Lord. Amen po? Amen. Di nahihiyang sumayaw, pumalakpak, itaas ang mga kamay, at umawit basta para kay Lord, go lang lagi. Sino naman dito ang naniniwala na araw-araw tayo binabago ng Panginoon? Amen. Amen. Kung kaya ni Lord baguhin ang buhay mo, kayang-kaya rin ni Lord baguhin ang kabuhayan mo. Amen? Amen. Kaya sa araw pong ito, sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, magpakailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo kami araw-araw, Panginoon. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, magpakailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Kaya't love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Love, love, love. Kaya't love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, magpakailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Kaya't love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Kaya't love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y magawitan kay Lord. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus.
Kay siya, kay ganda-ganda. Kay siya, kay ganda-ganda. Kay siya, kay ganda-ganda. Kay siya, kay ganda-ganda. Patuloy po tayo sa pag-awit ng awiting pagsamba sa ating Panginoon. Tunay nga ang Diyos na ikaw ang kasagutan sa lahat ng mga problema, pagsubok, suliranin sa buhay namin pinagdadaan. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Magkapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama.
Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatalayan. Ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatalayan. Ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatalayan. Ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro, tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Tanggapin po natin ang komunyon na ito bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We will worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa unang Kronika, Kabanata 29, talata 14, ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkakaloob, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo, at ibinabalik lamang namin
Lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Kahit ang ating buhay ay galing sa Diyos. All these things belongs to God. We must bring the portion that belongs to God. Hindi niya ito ipinababalik para sa Kanya, kundi para sa atin upang sumagana tayo sa lahat ng bagay at subukin tayo kung tayo ay mabuting katiwala sa mga bagay na ipinahiram lamang niya sa atin. Lahat ng utos ni Lord ay may kapalit na gantimpala at depende ito kung paano tayo tumutugon dito. If your heart is right, the price is right. Amen? Bring back your tithes to God at asahan mo, kapatid, na kapag tama ang intensyon mo ng pagbabalik ng iyong mga ikapo at handog, asahan mong siksik, liglig at umaapaw ang kayang ibigay at ibalik ni Lord sa lahat ng iyong ginagawa. Tapat si Lord sa kanyang mga salita at ipinapangako. Kaya naman, maging tapat din tayo sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na nakikita ninyo sa inyong mga screen. God bless. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Happy Lord's Day po sa inyo. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Dalangin ko sa Panginoon na kayo ay laging mapagpala ng mga salita ng Diyos na ibinabahagi po natin sa ating panambahan. Mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. And I would like you to listen carefully, listen attentively, at hayaan niyo pong mangusap sa atin at mapalakas tayo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ang temang ating pag-uusapan ay may pamagat na, kung mabuti ang Diyos, bakit may masasamang nangyayari sa mabubuting tao? Kung mabuti ang Diyos, bakit may masasamang nangyayari sa mabubuting tao? In English, if God is good, why do bad things happen to good people? In Romans 8:28, ito po ang sabi ng Biblia, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sabi sa Tagalog, sapagkat yamang alam natin na ang lahat ng bagay ay pinapaging mabuti ng Diyos sa lahat ng mga umiibig sa Kanya, sa lahat ng tinawag ng Panginoon ayon sa Kanyang panukala. Mga kapatid, mga kaibigan, lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at problema sa buhay. Isang tanong na madalas nating marinig o itanong ay, kung mabuti ang Diyos, bakit may mga hindi magandang nangyayari sa buhay ng mga mabubuting tao? Bakit may mga pangit, may mga masasamang pangyayari na nagaganap kahit sa buhay ng mga matutuwid, ng mga mabubuting tao? Tatalakayin natin ang tanong na ito sa pamamagitan ng pananampalataya at kung paano natin makikita ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong bahagi ng aking mensahe. Ang unang bahagi ng aking mensahe ay patungkol sa
the reality of suffering. Ang realidad ng ating mga pagdurusa o mga paghihirap. Pangalawang bahagi ay understanding the goodness of God in the midst of suffering. At yung pangatlong bahagi is the ultimate goodness of God. Una ay tungkol sa realidad ng ating mga tiisin. The reality of suffering. Bad things happen to everyone. Bad things happen to everyone. Lahat ay tinatamaan ng malas. Lahat ay maaaring makaranas ng mga hindi magandang mga pangyayari sa buhay. In Matthew 5 verse 45, He causes His sun to rise on the evil and the good, and He sends rain on the righteous and the unrighteous. Kung paanong ang araw at ulan ay bumubuhos at sumisikat at ito ay nararanasan ng mga mabubuti at ng mga masasama, ganon din po ang mga pagsubok at mga hilahil ng buhay. Ang buhay sa mundo ay puno ng mga pagsubok. Ito'y para sa lahat. Hindi lang para sa mga masama o mabuti. Walang exempted sa mga pagsubok, anumang klase at anumang itsura nito. Kahit ang Panginoong Hesukristo, siya mismo ay hindi nakaligtas sa paghihirap. Dumanas din siya ng lupit at pagdurusa hanggang kamatayan doon sa krus. Ang mga paghihirap, pagsubok at pagdurusa ay bahagi ng ating pagiging tao. Ang problema ay hindi palaging dahil sa kasalanan o pagkakamali ng isang tao. Minsan, ito ay sadyang bahagi ng buhay. Hindi natin hinihingi na magkasakit tayo. Ngunit nagkakasakit tayo. Tinatamaan ng malupit na bagyo o mga kalamidad. Minsan sobrang ingat mo sa pagpapatakbo ng iyong motorsiklo. Pero may lasing na driver na kasalubong mo at bumangga sa iyo. Mga kapatid, ang magagawa lang natin sa mundong ito hanggat maaari ay ang pagsisikap at buong pag-iingat to preserve your life. Lagi tayong nasa preventive measure to avoid or minimize the damage. Kapag umuulan, nagpapayong tayo para wag tayong sipunin. Kapag sobrang init ng panahon, kailangan nating uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Pag-iingat at pag-iwas sa mga hindi tamang tao sa paligid natin. Pag-iwas sa mga hindi tamang lugar na sa palagay natin hindi tayo ligtas. Pag-iingat ang ating gagawin, kapatid, because bad things may happen and can happen to everyone. Ito yung una, bad things happen to everyone. Pangalawa, even good people suffer. Kahit matitinong mga tao, mabubuting mga tao, nakakaranas din ng pagdurusa. In John 16:33, mula sa bibig ng ating Panginoon, sabi niya, in this world, you will have troubles. But take heart, I have overcome the world. Ito ang sabi ng Panginoon. May dadanasin kayong kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi ng Panginoon. Ang mga mabubuting tao ay hindi exempted sa mga pagsubok. Hindi ibig sabihin na kung mabuti tayo, hindi na tayo madadapa o maghihirap. Halimbawa na dito, yung lingkod ng Diyos na si Job, na nasa Biblia. Job was known to be the wealthiest man on the east. Si Job ay isang matuwid, mabuting tao,
at dumaan ang matinding pagsubok sa buhay. Tinawag siyang pinakamayamang tao sa silangan, the wealthiest man on the east. Pero sa kwento sa Biblia, sa loob lamang ng isang araw, nawala lahat ng mga yun. Namatay ang kanyang mga anak, bumagsak ang kanyang bahay, ninakaw at inubos ang kanyang kabuhayan ng mga tulisan, nagkapigsa ang buong katawan, nagkahirap-hirap ang buhay, napagwikaan pa ng kanyang asawa, bakit di mo sumpain ang Diyos nang mamatay ka na? Pero, hindi siya bumitiw sa pananampalataya sa Panginoon. Even good people suffer. Pero dumako tayo sa pangalawa, mga kapatid. Understanding the goodness of God in the midst of suffering. Pag-uunawa sa kabutihan ng Diyos sa gitna ng ating mga paghihirap. Una, God is good even in our suffering. God is good even in our suffering. Kahit naghihirap ka, kahit may pagdurusa ka, ang Diyos ay mabuti pa rin. Psalms 34 verse 8, sabi ng Bible, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Halina tikman at tingnan ang kabutihan ng Diyos. Mapalad ang sinumang nagpapakanlong sa Kanya. Mabuti pa rin ang Diyos kahit na may mga pagsubok. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating mga kalagayan. Siya ay mabuti sa lahat ng oras. Hindi lang kapag maganda ang lahat. God is good all the time, and all the time, God is good. Laging tandaan na ang kabutihan ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga nangyayari sa atin. Minsan, ang ating pananampalataya ang nagiging susi para maranasan natin ang kanyang kabutihan sa kabila ng mga pagsubok. Kaya sa kabila ng mga pagsubok, kailangang hugutin natin ang ating pananampalataya sa Diyos na baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon. Ito ang ating paniniwala, kapatid, sabi ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes, He will make all things beautiful in His time. Understanding the goodness of God in the midst of suffering. Pangalawa, suffering can bring us closer to God. Suffering can bring us closer to God. In 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4, ito pong sabi ng Bible, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Ang mga pagsubok ay may purpose na magdadala sa atin ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Sa ating mga paghihirap at mga pagdurusa, natututo tayong mas higit na magtiwala sa Kanya. Minsan ang pagsubok o kahirapan ay ginagamit para mapagtanto mo, ma-realize mo na kailangan mo ang tulong ng Diyos sa buhay mo. It can bring us closer to God. Ginagamit minsan ng Panginoon ang ating mga suffering to get us closer to Him. Alam mo, kapatid, kasi kung hindi na tayo nagkakaproblema, kung hindi ka na nagkakasakit, kung wala ka ng mga alalahanin sa buhay, kung hindi ka na nawawalan ng pera, kung hindi ka na nalulungkot sa buhay, baka hindi mo na kailanganin ang Diyos. Baka makalimutan mo na siya sa buhay mo. Ngunit, kapatid, ang mga pagsubok, mga hilahil sa ating buhay, bad things makes us realize
that we should come closer to God and take refuge in Him. Nagpapaapin kita, nakatangad kita sa iya, nagpapakampi tayo sa mas malakas sa atin. In Philippians chapter 3 verse 10, sabi ni Apostol Pablo, ang nais ko ay makilala si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Nais ko ay makibahagi sa kanyang mga pagdurusa at matulad sa kanyang kamatayan. Tingnan niyo si Apostol Pablo, despite sa lahat ng kanyang paghihirap, siya ay natutong magtiwala at magpasalamat sa Diyos. At ang mga pagsubok na iyon ay naging paraan upang mas makilala niya ng lubos ang Panginoong Hesus. Sana kapatid, ang iyong problema ay nagpapalapit sa iyo sa Diyos. Lapit ka, hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Pangatlo, God uses trials for our growth. God uses trials for our growth. Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para sa ating paglago. Lumalago tayo sa mga pagsubok natin, kapatid. Hindi nagiging bihasa ang isang mandaragat sa banayad na dagat. Nagiging bihasa ang isang manlalayag at isang mandaragat sa mabagis na dagat. Problems and troubles makes us grow. In James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Tingnan niyo ang pagsubok, kapatid, yung trials natin, trials of many kinds, iba-iba. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang pagsubok ay hindi layunin ng Panginoon para magdusa tayo, kundi para tayo ay mag-grow at maging mas matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang mga pagsubok ay nagtuturo sa atin ng perseverance at karakter. Ang bawat pagsubok ay may layunin, may purpose. Tinutulungan tayo ng Panginoon na maging mature sa ating pananampalataya. Kaya't kailangan nating matutong magtiwala na may magandang layunin siya sa lahat ng nangyayari. Sabihin mo sa katabi mo, may mabuting layunin ng Diyos sa lahat ng nangyayari. Sabihin mo, may mabuting layunin ng Diyos sa lahat ng nangyayari. Sabi ng Biblia, pinapaging mabuti ng Diyos ang lahat sa mga umiibig sa Kanya. Sa pagwawakas itong aking panghuli, the ultimate goodness of God, which is Jesus Christ. The ultimate goodness of God, which is the Lord Jesus Christ. God's goodness was fully revealed in Jesus. Ang kabutihan ng Diyos ay nahayag sa ating Panginoong Jesus. In John 3:16, sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ultimate na pagpapakita ng kabutihan ng Diyos sa atin ay ang pagbibigay ng buhay ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Kahit sa kabila ng lahat ng pagsubok at kasamaan sa mundo, ang Panginoong Hesukristo ang pinakamagandang halimbawa ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ng Biblia, while we were yet sinners, Christ died for us.
Namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. The ultimate goodness of God is revealed in Jesus Christ. Tanggapin natin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. At magtiwala tayo sa kanyang kabutihan na kahit may mga pagsubok, siya pa rin ang ating pag-asa at kaligtasan. Secondly, He is the hope of eternal life. Binigyan tayo ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Ito ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan, kapatid. In Revelation 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For the old order of things has passed away. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang pagdurusa at kapighatian, wala nang pain ang buhay, sapagkat lumipas na ang mga bagay. Ang kabutihan ng Diyos ay magmumula sa kanyang pangako na balang araw sa kanyang kaharian, wala nang sakit, wala nang pighati, wala nang kamatayan, wala nang dilim. Ibinigay niyang pinakamagandang bagay, ang buhay na walang hanggan, upang bigyan tayo ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, in the midst of your suffering, remember that God is still good. Hindi natin kailangang maintindihan ang lahat ng nangyayari sa atin. Pero maaari nating piliing magtiwala na may mataas na layunin ang Diyos. Let us continue to grow in our faith, trusting that God will use every situation for our good and His glory. In Romans 8:18, itong sabi, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ang lahat ng ating paghihirap sa buhay ay pansamantala lamang. May mas malaking glory na naghihintay sa atin. Ito ang paalala ng Panginoong Diyos sa atin sa bawat paghihirap na ating nararanasan. Sabi ng Biblia, sapagkat ang bahagya at panandali ang kapighatian na dinaranas natin ngayon ay hindi maikukumpara sa kaluwalhatiang darating sa atin. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Pwede mo bang palakpakan ng Panginoon? Malakas na palakpak sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa atin. God bless you. God bless you.